So magandang umaga sa ating lahat. Ito na pala si Bernard, Kape ng Kape Bonsai. Nandito tayo, mag-update naman tayo sa ating pagpapakain ng hito. Nandito ko sa likod. Ang pakain ko ngayon ay dilis, yung maliliit na isda. Nakabili ako ng 10 kilos sa halagang 150 lang. Halos 4 na araw kong ipapakain dito sa aking mga alagang hito. Dito nga pala sa una kong nabili ay almost 4 na piraso, 1 kilo. Tapos meron na rin 3, may 2. Malalaki na sila, halos pwede nang ibenta. Kaya lang gusto kong palakihin muna. Kasi yung mga 2 kilo, ay 1 kilo tapos 2 piraso, ilang kunti pa lang naman, mga ilang piraso pa lang. Ang karamihan ay 4 na piraso sa 1 kilo. Ano pa lang ito sa akin, 3 buwan. Nabili ko ito ng 350 ang 1 piraso, halos 2 inches lang ang laki niya, ang haba niya. Kaya mas maganda bibili tayo ng fingerlings ay 4 to 5 inches kasi mas madali siyang lumaki, malakas nang kumain. Ayan po, sobrang init dito sa Pilipinas, kaya ingat-ingat na lang tayo. Inom lang ng tubig. Dito tayo ngayon sa likod bahay ko, pakain muna tayo. Sige, ulit natin ngayon kung paano ang pagpapakain ng ating hito kasi malalaki na sila. Ayan, dito nga pala yung dilis na nabili ko. Halos binalot ko ng 2 kilo bawat isa para pag pakain tayo, ihulog ko na lang to lahat. Tanggalin ko na lang yung plastic. Okay. Lumubog. Pinakain na nila. Tanggalin muna natin yung plastic. Doble kasi ito. Pasensya na kayo kasi wala akong tagahawak na cellphone. Ayan, ganyan po siya. Ito po ay ano na, fish meal na, yung tinatapon na sana ng may-ari sa palengke ng isda. Ayan, kakagulo na po yan dyan. Papakain nga pala ako, nagbabawas ako ng tubig nila. Ito po yung ano, aking ganyan lang po ginagawa ko lagi. Halos sa isang araw napakarami, nabawasan yung tubig. Nandito po sa kabilang, kakagulo na sila. Wala pa yung pagkain. Mas marami dito ang nabuhay.
kasi mga 4 to 5 inches na po yan. Halos pare-parehas yung laki nila. Meron akong tinanggal dyan na malalaki. Linipat ko dito sa mga adult na kasi magiging predator sila ng mga maliliit. Ayun. Malakas yung natin para yung tubig hindi mamaho, saka yung oxygen ma-maintain nila. Ayan po. Sige, puntahan ko naman yung isa at pagpapakain tayo doon. Ayan. Halos yung isang balot nun ay 2 kilo ang laman. Pag nabili nga pala ako niya, namimili lang ako ng mura. Alam niyo naman, pampakain lang natin ng hito. Minsan nabigay lang ako ng mga 50, 100, ganyan. Kasi halos hindi naman lahat libre. Minsan nakakakuha tayo, halos libre na, hindi na nila pinababayaran. Kaya yung tubig, malakas yung agos niya para yung tubig ng hito palit agad. Kasi pag marami kang pinakain, marami silang siyempre pag kumain na maraming pupo, iitim yung tubig natin, manghihina yung hito. Pero pag ganyang kalalakas, ibig sabihin maganda yung tubig natin. Ganyan. Dami. Busog na busog sila ngayon sigurado. Kasi 2 kilo yun. Ano pa lang ito? Siguro mag-iisang buwan. Dito sa kabila ay 3, pero malalaki na rin ito. Ito ay try pa lang naman kasi dati tilapia po laman ito, parang libangan lang kasi yung tilapia ay gold na tilapia. Para may pagkakitaan naman tayo, try natin tong hito na to. Tapos pagdating naman sa pagbibinta, dito lang sa tindahan namin sa bahay, pwede na itong itinda. Kukuha ka lang yung malalaki lang. Ipapakita ko sa inyo kung paano kami nagtinda dito ng hito. Titingnan natin kung mabibinta. Pag nabibinta, yan, tuloy-tuloy tayo sa pag-alaga nito. Kasi mura lang fingerlings dito sa amin ang hito. May mabibilan ka na, hindi ka na magpapaanak. Kasi alam ko mahirap ang alagaan ng pagpapaanak nito, yung pag-bibreed ka. Bibili na lang tayo, hindi na tayo mahirapan, mag-alaga na lang tayo. Lulutang na, ganyan, busog na busog sila pa ganyan. Dami ganyan po sila pag busog. Tingnan mo, na halos pumuti yung tubig. Kaya yung maintain ng buhos ng tubig natin galing sa generator ay ganyan na lang kalakas. Para mga 2 hours lang, malinis na naman ulit. Yung palabasan ko nga pala ng tubig, halos hindi ko pa naayos kasi mabilisan yung pag-alaga natin ng hito. Salamat sa inyo mga idol. Ito na naman po ang ating update simula nung video tayo 6 days ago. Ganito na po kalalaki yung ating alagang hito. Kaya siguro mas maganda pa ito kaysa sa baboy. Kasi sa baboy mamatayan ka ng isa, napakalaki na ang puhunan. Ito, magkano lang puhunan ko dito? Yung puhunan ko ay halos 2,000 lang mahigit.
sa fingerlings. Sa pagkain naman hindi naman masyado kasi yung feeds ko ay pakunti-kunti lang. Pag wala akong fish meal or pagkain na isda, naglalagay ako ng feeds. Parang ano na lang, yung pampahabol na lang. Kapag wala silang pagkain, feeds tayo. Pero pag may isda tayo kasi mas magusto nila yung isda. Ayan. Pag malakas yung aerator yung oxygen natin sa tubig, walang problema, masaya yung isda. Dito magbabawas tayo ng tubig. Dito lang po ako nagbabawas, hindi pa po masyadong maayos yung ano ko. Darating ang araw na ito ay sisimintuhin ko rin. Palabasin muna natin yan, mabawasan po yung pagiging marumi ng tubig. Ang lalim nga pala nito ay higit sang mahigit 1 feet lang ang lalim nitong tubig nito. Doon sa kabila ganun din. Kasi kapag tinaasan ko yan, halos 2 feet lang ang taas ng tubig nito, ang water level niya. Hindi na po yan tataas, hanggang dyan na lang po yan kasi may labasan na po ng tubig. Hanggang higit 2 feet lang. Pero yung tubig niya maintain naman na ganyan, kaya lagi malinis. Okay, hanggang dito na lang po tayo, hanggang sa muli. Salamat sa pagbalik nyo sa ating YouTube channel. Ito nga pala ang Capi Bonsai Pot. Ako nga pala si Jonard Capi, ang nagsasabing God bless po sa ating lahat. Tiyaga lang, sipag at tiyaga, mararating natin ang ating pangarap. Thank you.